Kamusta ka? Ako po si Kuya Paul and welcome sa Grow in Christ. Isa ka bang bagong Kristiyano at gusto mong matuto na magbasa ng Bible? Pero hindi mo alam kung paano at saan ka magsisimula. Bago ako magbigay ng ilang mga tips, bibigyan lang muna kita ng konting background patungkol sa Bible para mas madali mong maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Ang Bible ay hindi katulad ng mga storybooks na babasahin mo sa unang page hanggang sa pinakahuling page nito. Ang Bible ay koleksyon ng mga literary works na naisulat ng 40 different na mga tao sa loob ng 1,500 years. Ang Bible ay mayroong 66 books na nahati sa dalawa. Ang Old Testament na mayroong 39 books while ang New Testament ay mayroong 27 books. Ang Bible ay mayroong 5 uri ng literature o literatura. Ito ay ang narrative or historical, poetry, written letters or the epistles, prophecy, and the gospels. Mahalaga na malaman muna natin kung ano ang uri ng literature ng book na babasahin mo para alam mo kung ano ang iyong expectation sa iyong pagbabasa. Makinig kang mabuti at mahalaga ito. Kung ikaw ay bago pa lamang magbabasa ng Bible, hindi mo kailangang intindihin lahat ng nakasulat dito. Ang unang goal mo sa pagbabasa ng Bible, syempre makakuha ka ng mga lesson and wisdom na i-reveal sa iyo ni Lord habang ikaw ay nagbabasa. Ang pangalawa naman na purpose sa iyong pagbabasa ay ang familiarity. Ang ibig kong sabihin sa familiarity ay halimbawa, lumipat ka ng bahay sa isang lugar na wala kang kakilala at hindi mo kabisado ang mga lugar doon. Ang dapat mong gawin ay alamin kung saan yung mga importanteng establishments katulad ng ospital, barangay, palengke at iba pa. Sa Bible naman, kailangan mo munang maging pamilyar at unti-unting kilalanin ang mga importanteng pangyayari or events, Bible characters at mga mahalagang lugar. Habang ikaw ay patuloy na nagbabasa, makikita mo na kapag nag-preach si pastor, may mga tinuturo siya na makakarelate ka at mas madali mong maiintindihan ang mga puntos na mga tinuturo niya. At higit sa lahat, sa unti-unti mong pagbabasa ng Biblia, maraming mababago sa iyong character, prinsipyo sa buhay, at itatama ng Biblia ang mga kasalanan na nagagawa mo sa araw-araw. Di ko napapahabain pa at ito na ang ilang mga tips sa pagbabasa ng Bible. Number 1, choose a Bible version. Mayroong 2 klase ng translation na pwede mong pagpilian, ang word for word and thought for thought translation. Ang word for word translation ay isinalin mula sa original na lengguwahe ng Bible papunta sa English language. Ito ay isinalin according sa bawat salita nito. Maganda ang word-for-word translation kung ikaw ay mag-aaral ng Biblia o tinatawag na Bible study. Pero kung gagamit ka ng word-for-word translation sa iyong Bible reading, kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, medyo mahihirapan kang maunawaan ito dahil malalalim ang pagkakasulat ng bawat salita dito. Kaya kung Bible reading ang iyong purpose, I suggest na gumamit ka ng thought-for-thought translation. Ito ay ang mga versions ng Bible na isinalin sa English language na imbis na word for word ang pagkakasalin, ito ay na-translate sa English language base sa kung ano ang kahulugan ng bawat verses mula sa original language ng Bible papunta sa English language. Kaya naman ito ay mas madaling unawain. Pero kung sa tingin mo na kaya mo naman intindihin ang word for word translation, mas okay ito dahil mas malalim at mas malapit ito sa totoong meaning ng original na manuscript. Number 2, choose a book. I suggest magsimula ka muna sa 4 Gospels. Ito ay ang Matthew, Mark, Luke, and John na makikita sa New Testament. Dito mo matututunan ang buhay ni Kristo at ang kanyang mga salita. Ang tema kasi ng buong Biblia ay patungkol kay Kristo at sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa ating lahat. Kaya naman napakaganda kung ikaw ay magsisimula sa 4 Gospels o patungkol sa buhay ni Jesus Christ.
Sa karagdagan, ang Four Gospels ay isinulat ng 4 na author na nakasaksi sa buhay ni Jesus, kaya may mga mababasa ka na storya at verses na halos magkakaparehas lamang. Pagkatapos mo naman sa Four Gospels, pwede mong isunod ang Book of Genesis. Maraming stories dito at dito mo din malalaman kung paano nagsimula ang lahat. Number 3, make a plan and schedule. Make a plan kung paano ka magbabasa, depende sa haba ng time mo. Kung kaya mo namang gumising ng mas maaga o ikaw ay mayroong mahabang time, pwede kang magbasa ng 2 or more chapters a day. Pero kung limited lang ang time, okay na ang 1 chapter a day. At kung ang goal mo is to read the entire Bible, mayroon akong ilalagay na link sa description about a Bible reading guide for 1 year. Tandaan lang na hindi natin kailangan na magmadali sa pagbabasa ng Bible. Ang mahalaga ay mayroon kang mga natututunan na aral mula sa ating Panginoon. Number 4, always start with a prayer. Hindi katulad ng ibang mga libro, ang Bible ay napakaraming mysteries na hindi mo maiintindihan kung hindi ka guided ng Holy Spirit. Kaya sa iyong pananalangin, hingi ka muna ng tawad sa mga kasalanan na nagawa mo at hingi ka ng tulong sa Holy Spirit na tulungan ka niya na maunawaan ang iyong mga babasahin. Number 5, read the background of the book and the author. Maganda na basahin mo muna yung background ng book dahil dito mo malalaman kung para kanino, ano ang mga nangyayari, sino ang mga pangunahing characters, at background ng author at marami pang iba. Kapag alam mo na ang background ng libro na babasahin mo, makakatulong ito sa iyo para ma-prepare ka at makondisyon ang iyong puso't isipan sa kung ano ang iyong mababasa. Napakahalaga rin ito para maintindihan natin kung ano ang context ng bawat verses and chapters na babasahin mo doon sa libro na napili mo. Number 6, read it repeatedly. Kung ang isang chapter or Bible verse ay mahirap unawain, basahin mo ito ng paulit-ulit hanggang sa ito ay iyong maintindihan. Pwede din makatulong sa iyo na gumamit ng iba pang Bible versions or Bible commentary para mas madali mong maunawaan ang mga binabasa mo. Kung mayroon ka pa rin mga questions na hindi mo masagot, ilalagay ko sa description sa baba yung aking isang ginawang video patungkol sa kung paano maunawaan ang isang Bible verse. Kung mayroon ka pa rin mga questions na hindi masagot ng research, humanap ka ng mga mapagtatanungan mo sa iyong local church katulad ng ating mga pastor o mga elders. Highlight and take down notes. Kung mayroon kang mga Bible verses na mababasa na sa tingin mo na na-touch ang iyong mga puso o mayroong mga mahalagang mensahe sa iyo, i-highlight or guhitan mo ang mga verses na ito. At kung mayroon kang journal or notebook, pwede mo rin itong isulat. Pwede ka din magsulat ng notes sa gilid ng iyong Bible kung mayroon pang space para dito. Para sa mga susunod na pagbabasa o pag-aaral mo, mababasa mo ulit yung mga wisdom na itinuro sa iyo ng Panginoon nung ikaw ay nagbasa dati. Number 8 and last, reflection and application. Sa iyong pagbabasa, huwag mawawala ang self-reflection. Sa buong chapter na nabasa mo, isulat mo yung mga lesson na natutunan mo at kasama dito ay kung paano mo ito i-apply sa iyong buhay. Makikita mo na habang lumilipas ang panahon, maraming magiging pagbabago sa buhay mo dahil sa salita ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, kung mayroon kang nais na matutunan sa pagiging Kristiyano mo, pwede kang mag-share ng comment sa video na ito at baka magawan ko ito ng panibagong video. Praise God at ako mismo ay na-bless sa buhay mo dahil ikaw ay mayroong desire na mas lalong makilala ang ating Panginoon at ang kanyang mga salita. Ang sabi dito sa Psalms chapter 1 verses 2 to 3, "But he delights in the Lord's instruction and meditates in his instruction day and night. He will be like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in its season, and whose leaf does not wither.
he will prosper in everything he does. Salamat sa iyong pakikinig at muli ito si Kuya Paul ng Grow in Christ. Always remember na mahal ka ating Panginoon. God bless.